Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nakaupo ako sa gilid ng isang bar, hawak ang baso ng alak na tila hindi nauubos. Ang bawat lagok ay parang paunti-unti kong tinatakasan ang alaala niya, ang babaeng iniwan ako para sa iba. Hindi ko alam kung masakit ba dahil iniwan niya ako o mas masakit dahil hindi ko siya kayang pigilan. Sa lahat ng pagkakataon, pinili niyang hindi ako piliin. Sa gitna ng pagkalasing ko sa alak at sa lungkot, biglang pumasok siya. Ang babaeng hindi ko kilala, pero agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya sa presensiya niya. Nakaitim siyang damit, hapit na hapit sa kanyang katawan, at ang mga mata niya ay tila may lihim na hindi ko maintindihan. Tumigil ang oras nang tumingin siya sa akin, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nginitian ko siya. Ngumiti rin siya pabalik, isang nangiting nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim kong gabi. Lumapit siya sa akin, tila walang alinlangan. Isa pang baso para sa kanya, sabi niya sa bartender habang itinuro ang baso ko. Hindi ko alam kung nakukuha ba niya ang lungkot sa mukha ko, pero parang alam niyang kailangan ko ng kasama. Hindi ko rin alam kung bakit, pero hindi ko siya tinanggihan. Sa halip, tumango ako at ngumiti muli. Sa mga oras na iyon, hindi ko na iniintindi kung sino siya. Ang mahalaga, narito siya at narito ako. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa sakit, sa pag-ibig. Hindi ko na maalala ang eksaktong sinabi niya. Pero ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang gamot sa sugat na iniwan ng nakaraan ko. Hindi siya nagtanong ng masyadong personal kung bakit ako malungkot, kung ano ang nangyari sa akin. Pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay sapat na para maramdaman kong naiintindihan niya ako. Ang pangalan niya ay Celine. Isang simpleng pangalan para sa isang babaeng tila hindi pangkaraniwan. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan ko ang sakit, ang galit, ang kawalan. Sa halip, naramdaman ko ang init, ang aliw, ang koneksyon. Nang magpaalam siya ng gabing iyon, hindi ako nag-atubiling kunin ang numero niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may parte sa akin na ayaw siyang pakawalan. Nagpatuloy ang usapan namin sa mga sumunod na araw. Nagkape kami sa isang maliit na kafe malapit sa opisina niya, nanood ng pelikula sa sinehan, at minsan naglakad lang sa parke habang nagkukwentuhan. Ang bawat sandali kasama si Celine ay parang isang pahina ng bagong kwento. Isang kwento kung saan unti-unti kong nalilimutan ang babaeng mahal ko noon. Ginawa ko siyang sandalan, ang taong pupuno sa puwang na iniwan ng nakaraan. Alam ko sa sarili ko kung ano ang ginagawa ko. Ginagamit ko siya. Ginagamit ko ang presensiya niya para makamove on. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, may kung anong nagbabago. Ang tawanan namin ay hindi napilit, ang mga pag-uusap namin ay mas lumalalim. Ang simpleng paghawak niya sa kamay ko ay nagbibigay ng init na hindi ko naramdaman kahit pa kay Angela, ang babaeng iniwan ako. Unti-unti kong naramdaman ang takot. Takot dahil hindi na siya ang rebound ko. Takot dahil nagsisimula na akong maramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-ibig. Isang gabi, habang magkasama kami sa isang maliit na restaurant, tinitigan ko siya habang nagkukwento. Ang mga mata niya ay punong-puno ng buhay, ang mga ngiti niya ay parang musika, at ang bawat galaw niya ay tila sining. Hindi ko na malayang nakatitig ako ng matagal hanggang sa bigla siyang tumawa. Ano ba? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Tanong niya, sabay hampas sa braso ko. Ngumiti ako pero hindi ko nasagot ang tanong niya. Paano ko sasabihin sa kanya na unti-unti na siyang nagiging mundo ko? Sa gabing iyon, bago kami maghiwalay, may kung anong sumiklab sa loob ko. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng damdamin na matagal ko nang kinikimkim. Hindi siya umiwas pero ramdam ko ang gulat sa kanya. Nang maghiwalay ang mga labi namin, tumingin siya sa akin tila nagtatanong. Ano yon? Tanong niya, at hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Celine,
Sabi ko, halos binubulong ang pangalan niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero hindi na kita ginagamit. Hindi na kita tinitingnan bilang paraan para makalimutan ang nakaraan ko. Totoo na ang nararamdaman ko sa'yo. Tahimik siya, parang iniisip ang mga salitang sinabi ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Natatakot ako. Sa unang pagkakataon, natakot akong masaktan muli. Pero tumango siya at ngumiti. Isang ngiting punong-puno ng lambing. Alam ko, sagot niya. Alam kong hindi mo na iniisip ang nakaraan mo. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa akin. Pero may kailangan kang malaman. Tumigil ang mundo ko. Sa bawat paghinga niya, naramdaman ko ang tensyon. Ano yon? Tanong ko, halos hindi marinig ang sariling boses. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, sagot niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pero may taong umaasa sa akin at hindi ko siya basta-basta pwedeng iwan. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya na parang isang palakol na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero isang bagay ang malinaw. Hindi lang ako ang tao sa kwento niya, may iba, may taong nasa likod ng bawat ngiti niya, bawat sandaling binibigay niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Mula sa simula, malinaw ang intensyon ko. Gamitin siya. Walang emosyon, walang komplikasyon. Si Mia ang naging sagot sa tanong kung paano ako makaka-move on mula kay Andrea, ang babaeng halos sinira ang buong pagkatao ko. Pero ngayong narito ako, nakatingin sa kanya habang tumatawa siya, ang simpleng pagtawa na iyon parang may kung anong gumuguhit sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan, hindi ito ang plano. Noong una, lahat ay mekanikal. Ang mga text, ang mga tawag, ang mga paglabas namin, lahat iyon ay may layunin. Hindi ko siya pinansin noong una kong nakilala. Isa siyang kaibigan ng kaibigan. Laging tahimik, laging nasa gilid. Pero nang malaman kong may interes siya sa akin, naisip kong ito na ang pagkakataon. Magiging madali. Kaya sinimulan ko ang lahat, ang pagpapanggap. Pinakita ko ang ako na gusto niyang makita. Ang mabait, ang maalalahanin, ang masayahin. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ang totoo, basag na basag pa rin ako. Mabilis lumipas ang mga linggo. Gusto ko ang pakiramdam ng may taong laging nandiyan para sa akin. Si Mia ay laging nakikinig, laging nag-aalala, laging handang magbigay ng oras. Pero kahit na anong alok niya ng pagmamahal, hindi ko magawang ibalik iyon sa kanya. Hindi dahil hindi ko siya gusto, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong mahalin siya ng totoo. Natatakot akong maulit ang sakit na dinanas ko kay Andrea. Kaya nanatili ako sa plano, ginagamit ko siya para sa sarili kong kaginhawahan. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, magkasama kami sa isang maliit na kainan. Wala namang espesyal. Kumakain lang kami ng mga barbecue habang nakaupo sa harap ng ilaw ng kalsada. Pero sa kalagitnaan ng usapan namin, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa akin ng diretso, seryoso ang mukha at sinabi, alam ko namang ginagamit mo lang ako, Paul. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang natamaan ako ng kidlat, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya sinabi iyon. Walang galit, walang hinanakit. Kalma lang siya, pero ramdam ko ang bigat ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero bago pa ako makapag-isip, nagpatuloy siya. Alam ko, pero hindi ako umaalis kasi mahal kita. Kahit alam kong hindi mo ako mahal, kahit alam kong hindi mo ako tinitingnan tulad ng pagtingin mo sa kanya. Hawak niya ang barbecue stick pero halata ang panginginig ng mga kamay niya. Napansin ko ang luha sa gilid ng mga mata niya pero pilit niyang pinipigilan. Hindi ko inasahan iyon. Akala ko hindi niya alam. Akala ko kaya kong itago ang lahat. Pero mali ako. Lahat pala ng ginagawa ko, lahat ng kasinungalingan ko alam niya. Pero nanatili siya.
Sa kabila ng lahat na natili siya. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas na salita. Ang mga mata ko ay nakatuon lang sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng ginawa ko. Parang sinuntok ako sa sikmura. Siya, ang babaeng ito na hindi ko binigyan ng halaga. Ang babaeng ito na ginamit ko lang, mahal ako. Totoo. Wala siyang hinihinging kapalit. Mahal niya ako kahit na alam niyang hindi ko siya kayang mahalin ng buo. Biglang bumalik sa akin ang lahat, ang mga ngiti niya, ang mga tawag niya, ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin. At sa bawat alaalang bumabalik, naramdaman kong may kung anong tumutulak sa akin na aminin sa sarili ko ang matagal ko nang pinipigilan. Hindi na ito isang laro, hindi na ito isang plano. Mahal ko siya. Pero bago pa ako makapagsalita, tumayo siya. Pagod na akong maghintay, Paul. Kung hindi mo ako mahal, sabihin mo. Kung hindi mo kayang mahalin, sabihin mo. Ayoko nang magpanggap na okay lang ang lahat. Tumalikod siya, iniwan ako sa mesa. Hindi ko siya sinubukang pigilan. Hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil hindi ko alam kung paano. Ang daming tanong, ang daming emosyon, ang daming hindi ko pa maintindihan. Pero isa lang ang malinaw sa akin, hindi ko siya kayang mawala, hindi ko siya kayang bitawan. Habang nakaupo ako roon, nakatingin sa barbecue stick na iniwan niya, may kung anong bumalot sa akin. Gusto ko siyang habulin, gusto ko siyang pigilan, pero paano ko sisimulan? Paano ko aaminin ang lahat? Paano ko babawiin ang sakit na naidulot ko sa kanya? Tumayo ako, handang sundan siya, pero bago pa ako makalayo, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Andrea. Miss Kita, pwede bang magkita tayo? Halos mahulog ang telepono sa kamay ko. Pagkatapos ng ilang araw na halos araw-araw kong makita si Lyra, napansin kong iba na ang pakiramdam ko tuwing kasama siya. Hindi na ito tulad ng dati, yung pakiramdam na para bang may agenda ako. Hindi na ito tungkol kay Andrea. Ang babaeng pinagpalit ako sa iba. Ang babaeng dahilan kung bakit sinimulan ko ang lahat ng ito. Sa una, akala ko ginagawa ko lang si Lyra na distraction. Isang paraan para mawala ang sakit. Pero unti-unti parang bumabaliktad ang mundo ko. Isang gabi, nagkayayaan kaming magkape sa maliit na kafe sa tabi ng parke. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init sa hangin nung gabing iyon. Habang nag-uusap kami, tumawa siya ng malakas sa isang biro ko. Hindi ko na maalala kung ano ang sinabi ko, pero ang tawa niya, ang simpleng tawa na iyon, parang may kumalabit sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ganito? Bakit sa tuwing tumatawa siya, parang ang bigat ng dibdib ko na dati puno ng sakit ay unti-unting gumagaan. Habang nag-uusap kami, napansin kong tumitingin siya sa akin ng matagal na tila may hinahanap siya sa mga mata ko. Ano ba talaga ang iniisip mo tungkol sa akin? Tanong niya bigla, parang gustong tuklasin ang nasa loob ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Gusto kong sabihin ng totoo, na noong una ginamit ko siya para makalimutan si Andrea. Pero paano ko sasabihin iyon nang hindi siya masasaktan? At paano ko aaminin na ngayon, iba na ang nararamdaman ko? Umiling ako at ngumiti. Bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan? Tanong ko, sinusubukang magbiro para maibsan ang tensyon. Pero hindi siya tumawa. Seryoso ang mukha niya at ang mga mata niya ay tila tumitingin ng diretso sa kaluluwa ko. Gusto ko lang malaman, sagot niya, kasi parang may hindi ka sinasabi sa akin. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang naririnig ko ito sa tainga ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naisip ko, paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung malaman niyang ginamit ko lang siya noong una? Sigurado akong masasaktan siya. Pero sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan ko nang magpakatotoo. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito. Huminga ako ng malalim. Lyra,
Simula pa lang ng pangalan niya, biglang bumigat ang hangin. Tumingin siya sa akin, tahimik na naghihintay. Noong una, Noong una kitang nakilala, hindi ako sigurado sa sarili ko. May pinagdaanan ako at ginamit kita para makalimutan iyon. Hindi siya kumibo. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, pero ramdam ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Ang mga mata niya na dati puno ng saya ay tila nabalot ng lungkot. Gusto kong sabihin agad ang susunod, ang parte ng katotohanan na mas mahalaga, pero hindi ko magawa. Parang natutuyo ang lalamunan ko. Pero ngayon, patuloy ko kahit hirap akong makapagsalita. Lyra, hindi ko alam kung paano nangyari, pero iba na ang nararamdaman ko. Hindi na ito tungkol sa nakaraan ko. Ikaw na ang iniisip ko. Ikaw na ang dahilan kung bakit bumangon ako tuwing umaga. Ikaw na ang dahilan kung bakit nasisiyahan ako sa mga araw ko. Tahimik siya. Ang tahimik na iyon ang pinakamabigat na sandali ng buhay ko. Hindi ko alam kung galit ba siya, kung nasaktan ko ba siya ng sobra, o kung iniisip niyang umalis na lang. Pero pagkatapos ng ilang segundo na parang oras sa pakiramdam, tumango siya, bagamat may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Salamat sa pag-amin, sabi niya. May halong sakit sa boses. Pero kailangan kong mag-isip. Hindi madali para sa akin ang marinig ito. Tumayo siya, iniwan ng kape niyang hindi pa ubos. Lyra, tawag ko, pero hindi siya lumingon. Umalis siya, iniwan akong mag-isa sa mesa, kasama ang bigat ng sarili kong mga salita. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Tama ba ang ginawa kong pag-amin? Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung tuluyan ko siyang nawala dahil sa sarili kong pagkakamali? Ang kwarto ko na dati parang kanlungan ay naging isang kulungan. Ang bawat dingding ay tila umaalingaw-ngaw ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan siya. Hindi ko kayang maghintay ng walang ginagawa. Kailangan ko siyang kausapin, kailangan kong malaman kung ano ang iniisip niya. Ngunit nang makarating ako sa bahay nila, may nakita akong hindi ko inaasahan. Si Lyra, nakangiti, kausap ang isang lalaki sa harap ng gate. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, ang paraan ng pagtawa niya, parang hindi ko na siya kilala. Tumalikod ako bago pa nila ako makita. Habang naglalakad palayo, parang may kumurot sa puso ko. Sino siya? Bakit mukhang masaya si Lyra? At bakit ang sakit nito para sa akin? Pagkatapos ng ilang linggo ng pagkilala kay Lara, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang bagay na hindi ko inasahan. Sa simula, siya ang naging pampaaliw ko, isang paraan para makalimot kay Marga, ang babaeng iniwan ako ng walang paliwanag. Si Lara ang naging pansamantalang lunas sa sakit na iniwan ni Marga. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi ko maikakaila na may nagbabago sa akin. Hindi ko lang siya ginamit, hindi ko na alam kung sino ang ginagamit ko sa puntong ito. Siya ba para makalimot o ang sarili ko para magpanggap? Isang gabi, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim kaysa sa dati. Nasa isang lumang kapehan kami, tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng gitara mula sa jukebox. Nakatingin siya sa akin habang hawak ang tasa ng kape. Ang mga mata niyang tila naghahanap ng sagot sa tanong na hindi niya maitanong. Ako naman, pilit na binabalanse ang damdamin kong parang nag-aaway sa loob ko. Ang guilt sa paggamit sa kanya, ang pagkakaroon ng tunay na damdamin para sa kanya. Bakit mo ako nilapitan noon? Tanong niya, biglang binasag ang katahimikan. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon nang hindi siya masasaktan o makakaramdam ng pagkukulang. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang tamang sagot. Sa simula, oo, ginamit ko siya, pero ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Iba na ang Lara na nakikita ko. Hindi na siya ang rebound, siya na ang dahilan kung bakit muli akong bumabalik sa pagiging ako. Siguro kasi kailangan kita,
Mahina akong sagot. Hindi ko alam kung sapat na iyon, pero iyon ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko masabi ang buong katotohanan. Ngumiti siya, pero hindi ko masabi kung totoo o peke ang nangiting iyon. May kung anong lungkot sa likod ng kanyang mga mata na hindi ko maabot. Pakiramdam ko, alam niya. Alam niya na sa simula, hindi siya ang totoong dahilan ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba, kailangan mo pa rin ako ngayon? Tanong niya muli. Mas matapang, mas direktang nakakatusok. Napansin ko ang panginginig ng kamay ko habang hawak ang tasa ng kape. Bakit hindi ko siya masagot ng direkta? Ang totoo, gusto ko siyang sagutin ng, oo, kailangan kita. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Pero sa bawat salita na lumalabas sa bibig ko, natatakot akong maipakita ang kahinaan ko. Natatakot akong masaktan siya. Kung malaman niyang sa simula, hindi siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Lara, simula ko, pero naputol ako ng biglis niyang tumayo. Ang bilis ng kilos niya, tila may bigat na dala ang bawat hakbang. Hindi siya umalis, pero lumipat siya sa gilid ng kapehan, malapit sa bintana. Nakatingin siya sa labas, sa ulan, na biglang bumuhos. Ang tunog ng ulan ay tila nagbigay diin sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Lumapit ako sa kanya. Lara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat ng totoo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Hindi siya umiiyak ng malakas pero ang bawat patak ng luha niya ay parang dagok sa dibdib ko. Mahal mo ako? Ulit niya, para bang sinusukat ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Tumango ako, ngunit hindi niya ako pinaniwalaan. Mahal mo ako dahil ako ang pumalit sa kanya? O mahal mo ako dahil ako talaga ang gusto mo? Hindi ko na alam kung paano sasagutin iyon. Sa loob ko, alam ko na ang sagot, pero paano ko mapapatunayan sa kanya na totoo? Paano ko matatakasan ang anino ni Marga? Ang sakit ng tanong niya ay parang bumalik sa akin ang lahat ng kasalanan ko. Ginamit ko siya. Oo, ginamit ko siya para kalimutan ng sakit. Pero paano ko maipapakita sa kanya na ngayon, siya na ang dahilan kung bakit ako masaya. Hindi ko siya nasagot. Hindi ko alam kung paano. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kapehan. Iniwan ako sa gitna ng kawalan. Tumakbo ako para pigilan siya pero bigla siyang huminto sa pintuan. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Tanong niya. Hindi tumitingin sa akin. Hindi ang ginamit mo ako. Ang mas masakit ay ang malaman na kahit mahal mo ako, hindi mo alam kung totoo iyon. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babaeng basang-basa sa ulan. Hindi ko agad namukhaan pero nang tumingin siya sa akin, bumalik ang lahat ng alaala. Si Marga. Siya ang nasa harapan ko, tila isang multo mula sa nakaraan. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Nasa harapan ko ang dalawang babae, ang isa ang dahilan ng sakit at ang isa ang dahilan ng paghilom. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Si Lara na nasaktan ko o si Marga na biglang bumalik nang hindi ko inaasahan. Ang malamig na hangin mula sa pintuan ay parang nagpatigil sa oras. Napatingin si Lara kay Marga at si Marga ay tumingin kay Lara. Ako, nakatayo lang, hindi makagalaw. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti kong naramdaman na hindi na lang siya isang escape plan. Hindi ko na siya nakikita bilang panakip butas para sa pusong durog. Si Mia, ang babaeng ginamit ko para makamove on, ay naging isang misteryo na gusto kong tuklasin araw-araw. Ang bawat ngiti niya, bawat pagtawa, bawat simpleng galaw niya ay tila bumubuo ng bagong bahagi ng buhay ko na hindi ko inaakalang darating. Noong gabing iyon, nagdesisyon akong ipagluto siya ng hapunan bilang pasasalamat. Sa maliit kong apartment, naglagay ako ng kandila sa mesa. Wala namang espesyal na okasyon, pero gusto kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya.
Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan pero alam kong may kailangang lumabas sa bibig ko. Hindi ko na kayang itago. Dumating si Mia, suot ang simpleng damit na palaging nagpapakita ng kanyang pagiging natural. Ang buhok niya ay nakalugay, amoy ng pabango niya ay sumisingaw sa bawat hakbang niya. Nang makita niya ang setup sa mesa, ngumiti siya, pero may halong pagtataka. Ano to, Rom? Parang may date tayo ah, biro niya habang inilalagay ang bag sa sofa. Umupo siya sa harap ko at ako naman ay naglagay ng pagkain sa plato niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Para akong binabato ng konsensya sa bawat segundo na lumilipas. Gusto ko lang magpasalamat, sagot ko. Sa lahat ng oras na nandyan ka, sa pagtulong mo sa akin, na mabuo ulit ang sarili ko. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa mga mata niyang palaging masaya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero may bahagi ng puso ko na parang kinurot. Rom, alam mo ba kung bakit nandito pa rin ako? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Naging tahimik ang paligid, tanging tunog ng kandila ang naririnig namin. Bakit? Tanong ko, halos pabulong. Dahil umaasa ako na balang araw, makikita mo ako. Hindi bilang rebound, hindi bilang panakip butas, pero bilang ako, si Mia. Nabigla ako. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng parang kidlat. Hindi ko alam na ganito pala ang nararamdaman niya. Akala ko, pareho kaming nasa parehong pahina. Walang malalim na emosyon, walang komplikasyon. Pero mali pala ako. Ang buong akala ko'y hawak ko ang kontrol, pero ngayon, parang siya ang may hawak sa puso ko. Mia, simula ko, pero hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Okay lang kung hindi mo pa ako mahal, Rom. Pero sana, huwag mong gawing laro ang nararamdaman ko. Dahil totoo ang lahat ng ito para sa akin. Tumayo siya at akala ko aalis na siya. Pero hindi, lumapit siya sa akin at inilapat ang kamay niya sa pisngi ko. Mainit at malambot ang haplos niya, pero ang mga mata niya ay puno ng kaba. Kung hindi mo kaya, sabihin mo na ngayon. Ayoko nang masaktan sa dulo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang daming tanong sa utak ko. Mahal ko ba siya o sinasabi ko lang ito dahil ayokong mawala siya? Pero ang isang bagay na sigurado ako, hindi ko siya gustong mawala. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa pisngi ko at dahan-dahan kong ibinaba. Tumingin ako sa mga mata niyang puno ng emosyon at sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Mia, hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero mahal na kita. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, pero agad itong napalitan ng nangiti. Ang nangiti niyang palaging umaabot sa mga mata niya. Akala ko tapos na ang tensyon sa gabing iyon, pero mali ang iniisip ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumayo ako para sagutin ang tawag. Nang tingnan ko ang screen, bumalik ang lahat ng sakit na pilit kong iniiwasan. Si Lika, ang babaeng dahilan kung bakit nasaktan ako ng todo. Ang unang pag-ibig ko. Ang babaeng iniwan ako ng walang pasabi. Mia, saglit lang, sabi ko habang lumalayo sa mesa. Sinagot ko ang tawag. Hello? Rom, kailangan kita. Pwede ba tayong magkita? Malamig ang boses niya pero may halong pagkabasag. Bakit, Lika? Anong nangyari? Tanong ko pero ramdam ko ang panginginig sa boses ko. Hindi ko alam kung sino pa ang pwede kong takbuhan. Ikaw lang ang naiisip ko. Natulala ako. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala namin. Ang mga tawanan, luha at pangakong hindi natupad. Parang hinila ako pabalik sa isang kwentong matagal ko nang gustong isara. Pero paano ko sasabihin kay Mia? Paano ko sasabihin na may bahagi ng buhay ko na hindi ko pa tuluyang naiwan? Pagbalik ko sa mesa, nakatingin si Mia sa akin. Hindi na siya ngumiti, halata sa mukha niya ang tanong na hindi niya masabi. Sino yon?
Tanong niya, diretso. Silika. May emergency siya, kailangan niya ako. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at kinuha ang bag niya sa sofa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko pipigilan siya. Pero bago siya lumabas ng pintuan, tumigil siya at tumingin sa akin. Rom, sa huli, kailangan mong pumili at sana piliin mo ako. Nawala siya sa pintuan. Naiwan ako sa gitna ng kandilang unti-unting nauupos sa pagitan ng dalawang babae, ang nakaraan ko at ang kasalukuyan ko. Nakaharap ko siya sa ilalim ng mga bituin sa parehong lugar kung saan ko unang itinakda ang lahat ng ito. Isang plano na ngayon ay tila bumabalik sa akin ng may mas matinding bigat kaysa sa inaakala ko. Ang simoy ng hangin ay malamig, pero ang init ng kanyang presensya ay parang apoy na hindi ko kayang pigilan. Tahimik siya, nakatingala sa kalangitan at ang mga mata niya ay parang may hinahanap na hindi ko maabot. Bakit mo ako dinala rito? Tanong niya sa wakas, boses niyang puno ng alinlangan na may halong lambing. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin nang hindi niya mababasa ang mga nakatagong emosyon ko. Ang irony nito ay masakit. Ginamit ko siya para makalimot, pero ngayon ako ang nakakulong sa damdaming hindi ko kayang iwasan. Gusto kong magpasalamat, sagot ko, pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nilingon niya ako, ang mga mata niyang tila gustong basahin ang kaluluwa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi niya. Ginawa ko yon dahil mahalaga ka sa akin. Parang nabingi ako sa sinabi niya, mahalaga? Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat, pero alam kong hindi ko na kayang itanggi ang bigat ng salitang iyon. Hindi na ito laro, hindi na ito palabas. Ang tadhana ay tila nagbiro sa akin, iniabot sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang bagay na hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong tanggapin. Alam mo, sabi ko, pilit na inaayos ang tono ko. Hindi ko talaga alam kung anong meron ako kung hindi ka dumating. Nandito ka noong wala akong ibang sandalan. Ikaw ang naging dahilan kung bakit kaya kong mangumiti ulit. Dahil ba sa kanya? Bigla niyang tanong, ang boses niya ay mababa pero matalim. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang pangalan ng ex ko ay parang multo sa pagitan naming dalawa. Hindi binabanggit pero palaging naroon. Hindi na, sagot ko, pero alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon. Nakita ko ang bahagyang pagngiti niya, pero alam kong may kirot sa likod ng mga mata niya. Hindi siya tanga. Alam niyang nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan, sa isang plano para takasan ng sakit na iniwan ng nakaraan. Paano kung sabihin kong alam ko na ang lahat? Bigla niyang sabi, at ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Na alam kong ginamit mo lang ako para makalimutan siya. Natulala ako. Hindi ko inaasahang magkakaroon siya ng lakas ng loob na harapin ako ng ganito. Unti-unti akong nilamon ng guilt, ng takot, ng kahihiyan. Paano niya nalaman? Gaano katagal na niyang alam? At higit sa lahat, bakit siya nanatili? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam kong wala nang saysay ang pag-iwas. Tumayo siya mula sa damuhan, ang postura niya ay matatag, pero ang mukha niya ay puno ng emosyon. Akala mo ba hindi ko ramdam? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng hinanakit pero hindi galit. Akala mo ba hindi ko napansin? Tuwing kasama mo ako, parang may bahagi sa'yo na wala rito, na hindi mo maibigay sa akin. Pero nanatili ako kasi umaasa ako na balang araw, baka ako naman ang piliin mo. Patawad, sabi ko, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Pero kahit sabihin ko iyon ng paulit-ulit, alam kong hindi nito mabubura ang sakit na naramdaman niya. Hindi ko inakala na darating tayo sa ganito. Na darating sa ganito, ulit niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang panginginig ng boses niya. Ano bang meron tayo ha? Sabihin mo nga sa akin.
Ginamit mo lang ba talaga ako? O may kahit konting totoo sa lahat ng ito? Hindi ko siya masagot. Ang puso ko ay parang pinupunit sa dalawang bahagi. Ang bahagi na nagsasabing hindi ko siya karapat-dapat. At ang bahagi na gustong sumigaw na mahal ko na siya. Oo, mahal ko na siya. Pero paano ko sasabihin iyon nang hindi niya mararamdaman na huli na ang lahat? Hindi ko ginustong ganito ang mangyari. Sabi ko sa wakas, ang boses ko'y halos pabulong. Pero mahal kita. Totoo yon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakita ko ang paggalaw ng dibdib niya, ang paraan ng paghinga niya na parang pilit niyang nilalabanan ang luha. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi ko kayang basahin. Tila may gusto siyang sabihin, pero pinigil niya ang sarili. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya, isang nangiti na puno ng kalungkutan. Salamat, sabi niya, at tumalikod siya bago ko pa siya mahawakan. Sandali, sigaw ko, pero hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ko. Naiwan akong nakatayo, hindi alam kung hahabulin ko ba siya o hahayaan ko na lang siyang lumayo. Pero bago siya tuluyang mawala sa dilim, bigla siyang humarap. Ang totoo, mahal din kita. Sabi niya ng malakas pero may panginginig ang boses niya. Pero minsan, kahit mahal mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na dapat kayong magkasama. At bago ko pa masabi ang sagot na nasa labi ko, tumalikod siya muli at nagpatuloy sa paglalakad. Ang huling tanaw ko sa kanya ay ang anino niyang unti-unting nilalamon ng kadiliman, habang ako ay naiwan na parang iniwanan ng mundo. Sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay akong nawala, isang bagay na higit kong pinagsisihan kaysa sa kahit ano pa sa buhay ko. Sabay kaming naglalakad ni Mia sa isang park na madalas kong puntahan dati. Hindi niya alam na dito ko nilulunod ang mga alaala namin ni Lyra, ang ex ko. Napansin ko ang pilit niyang ngiti habang kinukuwento ang trabaho niya. Pero ang totoo, mas nakatuon ang isip ko sa kilos niya, sa paraan ng pagtingin niya sa akin na parang may hinahanap siyang sagot. Hindi ko alam kung napapansin niya ang bigat ng damdamin ko, pero pinilit kong ngumiti para hindi siya mag-alala. Ano bang balak mo sa weekend? Tanong niya, sabay tingin sa mga dahon na nililipad ng hangin. Baka magpahinga lang sa bahay. Ikaw? Sagot ko na parang wala lang, kahit ang utak ko ay naglalaro sa tanong kung ano ang magiging kami sa hinaharap. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakaramdam ako ng panibagong tensyon sa pagitan namin. Hindi na katulad ng dati kung saan simpleng aliw lang ang hanap ko sa kanya. Siguro magluluto o baka magpunta sa beach, sabi niya, pero may kakaibang lungkot sa boses niya. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili kung ako ba ang dahilan ng lungkot na iyon. Sa simula, ginamit ko lang siya para makalimot, pero ngayon, parang nagiging mas malalim ang lahat. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Huminto kami sa isang bench malapit sa fountain. Tahimik kaming naupo, nakikinig sa lagaslas ng tubig. Nang bigla niyang sabihin, alam mo, hindi ko alam kung napapansin mo, pero parang iba ka na ngayon. Napatingin ako sa kanya, pilit iniintindi ang ibig niyang sabihin. Iba? Paano? Parang mas seryoso ka, mas tahimik, hindi katulad nung una kitang nakilala. Hindi niya ako tinitingnan ng direkta, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Tinamaan ako, pero hindi ko alam kung paano sasagot. Mia, sinimulan ko, pero natigil ako. Paano ko ba ipapaliwanag ang nararamdaman ko? Paano ko sasabihin sa kanya na sa simula, ginamit ko lang siya, na siya ang naging sagot sa sakit na iniwan ni Lyra, pero ngayon, siya na ang dahilan kung bakit masarap gumising araw-araw. Alam mo, hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ang lahat ng tanong ko, pero gusto kong malaman kung talagang may patutunguhan ito. Kasi mahirap mag-invest ng damdamin
Kung hindi ko alam kung totoo ba ang nararamdaman mo para sa akin. Dagdag niya, mas malambing pero mas matapang. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kadirekta si Mia. Napakapit ako sa gilid ng bench, pilit iniintindi ang nararamdaman ko. Sa simula, siya ang naging sagot sa lahat ng galit, sakit at lungkot. Ginamit ko siya bilang daan para bumangon muli, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, siya na ang naging dahilan ng saya ko. Ngunit paano kung hindi niya matanggap ang simula namin? Paano kung malaman niya ang totoo? Mia, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin, sambit ko, pero alam kong kulang pa iyon. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Sa simula, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero ngayon, ikaw na ang hinahanap ko. Napatingin siya sa akin, pero hindi siya nagsalita agad. Kitang-kita ko ang emosyon sa mukha niya, halo ng gulat, tuwa at pagdududa. Ramdam kong may kulang pa sa sinabi ko, pero hindi ko alam kung paano pupunuin iyon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya, mas mahina ang boses. Tumayo siya mula sa bench, tumingin sa fountain at naghintay ng sagot. Tumayo rin ako, nilapitan siya, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa pagitan ng ingay ng tubig at mga damdaming hindi ko maipaliwanag, napilitan akong sabihin ang totoo. Ginamit kita, Mia. Sa simula, ginamit kita para makalimutan si Lyra. Napalingon siya sa akin. Kita ang sakit sa mata niya. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong, pero ramdam ko ang tensyon sa boses niya. Parang biglang bumagal ang oras at ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Sa simula, ikaw ang naging paraan ko para bumangon. Hindi ko alam kung totoo ang nararamdaman ko noon. Pero ngayon, Mia, ikaw na ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao. Ikaw na ang dahilan kung bakit gusto kong kalimutan ang nakaraan. Tahimik siya, pero kita ko ang mga mata niyang puno ng tanong. Hindi ko alam kung galit siya, nasaktan o naguguluhan. Ang tanging alam ko ay wala na akong maitatago sa kanya. Mia, mahal kita at hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero totoo ito. Hindi na ito tungkol kay Lyra, hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ikaw na ang kinabukasan ko, dagdag ko, pilit na inaabot ang kamay niya. Pero hindi niya tinanggap ang kamay ko. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi ko alam kung susundan ko ba siya o hahayaan siyang mag-isip. Napako ako sa lugar, pinapanood siyang lumayo. Pero bago siya tuluyang mawala, huminto siya at lumingon. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo. Pero kung hindi, huwag mo na akong hanapin. Sabi niya, diretso, matapang. Pero puno pa rin ng sakit. Hindi ko inaasahan ng ganitong twist. Akala ko, sapat na ang pag-amin ko para maayos ang lahat, pero mukhang hindi ganoon kadali. Sa gitna ng park na ito, na dating lugar ng paglimot, ngayon ay lugar ng panibagong laban. At ang tanong, handa ba akong ipaglaban siya? Pagpasok ko sa kafe, ramdam ko agad ang bigat ng kilalang tanawin, ang mesa sa sulok kung saan kami madalas mag-usap. Nandoon siya, si Mia, ang babaeng ginamit ko para makalimutan si Carla, ang unang pag-ibig na winasak ako. Nakaupo siya, nagbabasa ng libro, ang buhok niyang tila dumadaloy na alailog, malambot, natural. Hindi niya ako napansin agad, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pagmasdan siya mula sa malayo. May kung anong kirot sa dibdib ko, hindi ko alam kung bakit. Alam kong mali ang lahat ng ito, pero ang puso ko tila may sariling buhay. Naglakad ako palapit sa kanya, ang bawat hakbang parang mabigat na bakal na hinihila ko. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya, ang ngiting iyon na parang sinag ng araw tuwing umaga. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon, paano niya napapalambot ang lahat ng sulok ng mundo ko. Kanina pa kita hinihintay, sabi niya, sabay lapit ng tasa ng kape sa harapan ko. Akala ko hindi ka na darating. Napangiti ako, pero may bahid ng kaba sa ngiti ko. Hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya ngayon. Ang plano ko, simple lang.
Gamitin siya para makalimutan si Carla. Para patunayan sa sarili ko na kaya kong magmahal ulit. Kahit papakitang tao lamang. Ngunit sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti kong nararamdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang katotohanang mahal ko siya pero sa maling paraan. Sorry, traffic, sagot ko, sabay upo sa harap niya. Pero sa totoo lang, hindi naman traffic ang dahilan kung bakit ako nahuli. Nagpalakad-lakad ako sa park kanina, iniisip kung tama bang ipagpatuloy ko pa ang kahibangan kong ito. Pero eto ako, nakaupo sa harap niya, pinipilit ng umiti habang ang konsensya ko'y sumisigaw. Habang nag-uusap kami, hindi ko mapigilang mapansin kung gaano siya kaalaga sa akin. Siya ang tipo ng taong hindi mo inaakalang dadating sa buhay mo. Isang kislap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagkuwento siya tungkol sa trabaho, sa mga pangarap niya at sa simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa bawat salitang binibitawan niya, pakiramdam ko'y mas lalo akong nahuhulog. Pero alam kong hindi ko siya karapat-dapat. Hindi siya ang rebound na dapat kong ginagamit. Siya ang taong dapat kong pinoprotektahan. Mia, bigla kong sabi habang tumitig sa kanya. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niyang tila nagtataka. May gusto akong sabihin. Tumigil siya sa pagsasalita. Inilapag ang tasa ng kape. Ano yon? Ang lakas ng kabog ng puso ko. Parang may bagyong dumadaan sa loob ng dibdib ko. Pero bago ako makapagsalita, biglang bumukas ang pintuan ng kafe at ang hindi ko inaasahan ay pumasok, si Carla. Parang bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng alaala, ng pagtataksil, ng mga salitang binitiwan niya sa akin noon. Nakatitig siya sa akin, tila hindi makapaniwala na nandito ako. At sa likod niya, hawak ang kamay ng isang lalaki, ang lalaking dahilan kung bakit ako iniwan. Nagulat si Mia sa biglang pagbabago ng ekspresyon ko. Okay ka lang? Tanong niya, pero hindi ko siya masagot. Ang mga mata ko ay nakatuon kay Carla at ang mundo ko tila muling gumuho. Lumapit si Carla sa mesa namin. Hindi ko akalain na nandito ka, sabi niya, at ang tono ng boses niya may halong pagkailang. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ako nakapagsalita. Tumayo si Mia, nakatingin kay Carla tapos sa akin. Kilala mo siya? Tanong niya, ang boses may bahid ng pag-aalinlangan. Gusto kong magsinungaling pero hindi ko kaya. Oo, sagot ko, halos pabulong. Siya ang ex ko. Napatingin si Mia kay Carla at sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagkabasag ng tiwala niya sa akin. Alam ko na ang iniisip niya kung mahal ko pa ba si Carla, kung ginamit ko lang siya para makalimutan ang babaeng ito. Pero bago pa niya masabi ang anumang tanong, nagsalita si Carla. Ang tagal na rin, di ba? Sabi niya at ang nangiti niya ay may halong pang-aasar. Mukhang okay ka na, swerte ka naman pala. Swerte, ang salita ay parang lason sa akin. Oo, swerte ako na nandito si Mia, pero unti-unti kong nararamdaman na baka hindi ko siya karapat-dapat. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod si Carla at ang bagong lalaki niya, iniwan kaming dalawa ni Mia sa gitna ng tensyon at katahimikan. Mia, sabi ko, pero hindi siya tumingin sa akin. Tumayo siya, kinuha ang bag niya at naglakad paalis. Sandali, habol ko, pero hindi siya tumigil. Bago siya lumabas ng kafe, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng sakit. Sinubukan kong intindihin ka, sabi niya. Ang boses niya punit na punit. Pero ngayon, alam kong hindi mo pa ako kayang mahalin ng buo. At sa sandaling iyon, alam kong tama siya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging bahagi ng bawat galaw ko si Pia. Ang mga ngiti niya, ang paraan ng pagtawa niya kapag may sinabi akong biro at ang mga mata niyang laging tila nagtatago ng isang lihim na hindi ko maabot. Lahat iyon ay nagiging dahilan para bumangon ako tuwing umaga. Sa kabila ng lahat, alam kong nagsimula ang lahat ng ito sa isang kasinungalingan.
Ginamit ko siya. Ginawa ko siyang panakipbutas, isang paraan para takasan ang sakit na iniwan ni Marga. Ngunit sa bawat sandaling kasama ko si Pia, ang kasinungalingan ay tila nagiging totoo at ang puso ko ay tila unti-unting bumabalik sa buhay. Ngunit hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo. Paano ko aaminin na noong una, siya'y isa lamang paraan para makalimutan ko ang babaeng minsan kong minahal. Paano ko ipapaliwanag na habang tumatagal, siya ang naging dahilan kung bakit nararamdaman kong muli ang pagmamahal na akala ko'y nawala na. Isang gabi, niyaya ko siyang kumain sa paborito kong karinderya. Hindi ito marangya, ngunit alam kong gusto ni Pia ang mga simpleng bagay. Nakasuot siya ng isang payak na damit na kulay asul at ang buhok niya'y nakatirintas sa gilid. Simple, tahimik, ngunit kahanga-hanga sa bawat paraan. Napansin kong kakaiba ang tingin niya sa akin ng gabing iyon. May tanong sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Habang kumakain kami, sinubukan kong magbiro upang mawala ang bigat ng tensyon. Alam mo ba, kung may award para sa pinakamabilis kumain ng adobo, ikaw na yata ang mananalo, sabi ko habang nakangiti. Tumawa siya, ngunit hindi iyon ang malalim na halakhak na nakasanayan ko. Pilit, may bigat. May tanong ako, pero huwag kang magalit, sabi niya habang pinupunasan ng kanyang labi ng panyo. Tumigil ako sa pagkain at tumingin sa kanya. Ano iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang tono ng boses ko na kalmado. Ginagamit mo ba ako? Diretsahang tanong niya, parang biglang huminto ang mundo. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang tanong na iyon ang kinatatakutan ko mula pa noong una. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ngunit pilit kong itinatago ang kaba. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko kahit alam ko ang sagot. Alam ko ang tungkol kay Marga, sabi niya habang diretso ang tingin sa akin. Alam ko kung gaano mo siya kamahal at alam kong iniwan ka niya, pero hindi ko alam kung anong lugar ko sa buhay mo. Ako ba ang panakip butas o may halaga ba talaga ako sa'yo? Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, ngunit paano ko sisimulan? Paano ko aaminin na oo, ginamit ko siya? Ngunit paano ko rin ipapaliwanag na ngayon, siya na ang dahilan kung bakit nararamdaman kong muli ang pagmamahal? Pia, hindi kita ginagamit, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Noong una, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Oo, nasaktan ako kay Marga. Oo, hinahanap ko ang paraan para makalimutan siya. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para tumingin muli sa harap. Ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag sa gitna ng dilim. Tila hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ko. Tumayo siya mula sa upuan at tumingin sa akin ng diretso. Kung ganon, bakit hindi mo ako kayang tingnan ng diretsahan? Bakit parang may itinatago ka pa rin? Hindi ako makasagot. Alam kong hindi pa sapat ang mga sinabi ko. Alam kong may kulang. Hindi ko alam kung handa akong masaktan muli, lalo na kung hindi mo pa rin kayang maging totoo sa akin, sabi niya habang inaabot ang bag niya. Ayusin mo muna ang sarili mo, kapag sigurado ka na, saka mo ako hanapin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Gusto ko siyang pigilan, gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya, na siya ang nagbigay sa akin ng bagong simula. Ngunit nanatili akong nakaupo, nakatulala, hindi alam kung paano babawiin ang mga nasayang na sandali. Habang naglalakad siya, napansin kong may pamilyar na figura sa gilid ng kalsada. Isang babae, nakasuot ng pulang damit, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi ko inakalang makikita ko siyang muli, si Marga. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. May nangiti sa kanyang labi, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala. Ang sakit, ang pag-ibig, ang pagkawasak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon,
Isang tanong ang bumalik sa isip ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Nasa harap ko ang dalawang babae, ang isa'y bahagi ng aking nakaraan, ang isa'y maaaring maging kinabukasan ko. Ngunit ang tanong, handa ba akong talikuran ang isa para sa isa? Pagkatapos ng mahaba-habang pag-iwas, napilitan akong makipagkita kay Lila nang hindi inaasahan. Ang plano ko lang ay dalhin ang mga bagay sa paraang magaan, casual, walang masyadong emosyon na hahadlang sa iniisip kong dapat kong gawin. Pero sa sandaling nakita ko siya, parang may humila sa akin pabalik sa isang lugar na hindi ko inaasahang muling mararamdaman. Isang lugar na puno ng mga tanong na hindi ko pa handang sagutin. Nasa harapan ako ng pinto ng kapehan sa kanto, ang lugar kung saan kami unang nagkakilala. Hindi ko alam kung sinadya niyang dito kami magkita o talagang aksidente lang. Pero nang makita ko ang pamilyar na ngiti niya habang binabaybay niya ang mesa kung saan ako nakaupo, naramdaman ko ang hindi ko maipaliwanag na kaba. Hindi ko alam kung dahil ito sa hiya o sa bigat ng konsensiya. Ang aga mo yata, bati niya habang binubuksan ang isang maliit na bag na dala niya. Tumangulang ako, hindi makatingin ng direto. Hindi ko maalis sa isip ko ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ginamit ko siya para makamove on. Ginamit ko siya para makalimot sa sakit na iniwan ni Bea. Pero ngayon, sa bawat galaw niya, sa bawat tingin, hindi ko mapigilang tanungin ang sarili ko. Totoo na ba ang nararamdaman ko? Nag-order siya ng kape at habang naghihintay kami, pinilit kong gawing normal ang usapan. Naikwento niya ang trabaho, ang mga plano niya sa hinaharap at ang masaya niyang mga araw sa pamilya. Sa tuwing tumatawa siya, parang may tumutusok sa dibdib ko. Hindi niya alam ang totoo. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ko. Hindi niya alam kung paano ko siya ginamit bilang panakip butas sa mga sugat na iniwan ng dati kong pagmamahal. Teka, parang tahimik ka ngayon? Tanong niya habang sinisimsim ang unang lagok ng kape. Ngumiti ako ng pilit pero alam kong hindi niya ako lubusang naniniwala. Okay ka lang ba? Oo. Siguro pagod lang sa trabaho, sagot ko. Pero halata sa boses ko ang kawalan ng kumpiyansa. Alam kong hindi ako magaling magsinungaling. At kung may isa mang tao na tila nakakabasa ng bawat galaw ko, si Lila iyon. Kung may kailangan kang sabihin, huwag kang mag-alala. Nakikinig ako. Dagdag niya, at sa tono ng boses niya, ramdam ko ang sinseridad. Ang masakit, hindi ko alam kung karapat-dapat akong pakinggan niya. Ilang minuto ang lumipas na tahimik lang kami. Nakatingin siya sa akin, tila nagbabasa ng mga bagay na hindi ko magawang sabihin. At sa panahong iyon, alam kong hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang itago ang bigat ng katotohanan. Kung hindi ko siya sasaktan ngayon, mas lalalim lang ang sugat sa pagitan namin. At kung lalalim iyon, baka wala na akong pagkakataon para maitama ang lahat. Lila, simula ko, sabay tingin sa mga mata niyang puno ng pag-aalala. May kailangan akong aminin. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at inilapag ang tasa sa mesa. Nakatingin siya sa akin, naghihintay. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Paano mo ba aaminin sa isang taong nagtiwala sa'yo na ginamit mo lang siya? Paano mo ba sasabihin na ang lahat ng pinagsamahan ninyo ay nagsimula sa kasinungalingan? Sa simula, noong una tayong nagkakilala, huminga ako ng malalim. Ginamit kita para makamove on. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang paligid na puno ng tunog ng mga tao, ng tawanan, ng mga umuusok na tasa ng kape. Lahat iyon nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malalim niyang paghinga. Ang mga mata niyang unti-unting nagbabago mula sa pagtataka tungo sa pagkabigla. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Ginamit mo ako? Ulit niya, tila sinusubukang intindihin ang narinig.
Tumango ako, hindi makatingin ng diretso. Alam kong hindi niya ito madaling matatanggap. Pero hindi na iyon totoo ngayon. Dagdag ko, pilit na inaabot ang kamay niya sa mesa. Lila, hindi ko alam kung paano nangyari, pero totoo na ang nararamdaman ko. Mahal kita. Hindi ko alam kung tama ba ang sinabi ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipaliwanag pa. Pero ang tanging alam ko, mahal ko na siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero mahal ko na siya at hindi ko na kayang itago pa. Tumayo siya bigla, hawak ang bag niya. Hindi ko alam kung aalis na ba siya o magpapasya pa. Pero nang tumingin siya sa akin, alam kong may isang bagay siyang gustong sabihin. Ang sakit, alam mo ba yon? Bulong niya, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan ngayon. Tumalikod siya, pero bago siya tuluyang lumabas ng pinto, tumigil siya saglit at tumingin muli sa akin. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo, pero huwag ngayon, hindi ko pa kaya. At tuluyan siyang umalis, iniwan akong mag-isa sa mesa kasama ang malamig na kape at ang bigat ng konsensya ko. Pero may isang bagay na tumatak sa akin, ang huling sinabi niya. May pagkakataon pa. Pero paano ko patutunayan kung totoo nga ang nararamdaman ko kung hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat? Habang nakaupo ako roon, iniisip ang mga susunod na hakbang, biglang may tumunog na notification sa telepono ko. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang mensahe mula kay Bea, ang dating dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gusto ko sanang makipag-usap. Pwede ba tayo magkita?